Unang bugso pa lang ng utay-utay na taas presyo ng petrolyo pero suko na sa pamamasada ang ilang driver. Meron namang kapag rush hour na lang daw bibiyahe. Live mula sa Davao City. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Bril, gaano katindi ang epekto nitong unang ang bugso ng malakihang oil price hike? Cheryl, alam nyo, nakakalungkot ang sitwasyon ng mga kapatid nating tsuper. Yung iba nga, nakausap natin, parang suko na sila sa pamamasada. Pati yung mga nagtitinda sa karinderya na gumagamit ng kerosene, tipid-tipid na rin para sa pagsiserve ng kanilang pagkain. Kumakayod pero kinakapos pa rin ang kita ng jeepney driver na si Alan Urbano, lalo na ngayong nagmahal ang presyo ng petrolyo. Halos kalahati raw ng kita niya ang nawala ngayon. Kung dati nakaka-6 na ikot pa siya sa pamamasada, ngayon hanggang 4 na lang muna. Pati oras ng pagbiyahe niya, kalkulado. Ang diskarte na mo karon pag rush hour, biyahe, pag hinay na, tambay na lang po. Kay mas short mag sa krudo. Dito sa Davao City, 72 pesos hanggang 81 pesos na ang kada litro ng diesel na kahapon lang ay 65 pesos. 67 pesos naman ngayon ang gasolina mula sa dating 62 pesos. Habang ang kerosene pumalo na sa higit 90 pesos kada litro. Kaya naman ang karinderyang ito na gumagamit ng kerosene sa pagluluto umaaray. Ang resulta niyan, mas konting serving ng pagkain. Same lang gihapon pero gina-adjust na lang. Same lang ang price pero gina-adjust lang namo ang pag-serve kag serving namo. Sa among sudan, ano pud may malugi pud mi og kuan. Mahal naman kayo ang ano. Ang tindera naman ng maruya na si Flor Ruiz sa panggatong na kahoy nagluluto. Karon kahoy na. Kay mahal ang gasol. So mas makatipid ka Oh, matipid gid kayo. Pag kahoy. Ang konsumo. Sa Cebu City naman, nanghihingi na ng ayuda sa LTFRB ang ilang transport groups. Kinalampag pa nila ang tanggapan ng ahensya sa Central Visayas. Pero giit ng grupo, hindi sapat ang one-time na ayuda. Humihirit sila ng dagdag na pasahe. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang provisional fare increase na 2 pesos. Pero habang wala pang natatanggap na anumang tulong ang mga lugmok sa presyo ng petrolyo, sabi ng ilang nakausap naming driver, uuwi na lang daw sila sa kanilang probinsya at maghahanap ng ibang pagkakakitaan. Wala may para abang. Pamilya pa, pag yun. Estudyante na kupat kabok, duha ka college. Nya, saan man nato ana. Patay ko na ni mahimo ani. Paulit ni probinsya. Ang taxi driver namang si Will Pipito, maghahabal-habal na lang daw dahil mas tipid ang gasolina ng motorsiklo. Nga ang gasolina taas 60 ang litro. Musakir ang plite di man. Daghan mo undang daghan mo undang. Nga ko magabal-habal. Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakarga ng mga motorista dito sa gasolinahan na kinatatayuan natin kahit paman sa pagsipa ng mga presyo nito. Sa katunayan, aabot na sa 86 pesos ang presyo ng diesel dito. Alam mo Cheryl, ramdam na ramdam din sa sikmura ng mga kapatid natin yung epekto ng giyera sa Middle East. Pero sa ngayon, wala pa tayong masyadong choice kundi ang magtiis, maghigpit ng sinturon at umaasang bukas ay matatapos na ang sigalota para guminhawa ang ating mga bulsa. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.